Hello Capricorn, silipin natin yung love life mo. This is a timeless reading, so kahit kailan mo mapanood ito, no problem. So baka hindi po makaresonate ang lahat dito kasi ito ay collective reading. Kunin nyo lang ano yung mga part ng reading na tumutugma para sa inyo. Cross-watchers, welcome din po kayo manood dito as long as nakaka-relate kayo. Maraming salamat dun sa mga subscribers natin, mapabago man or matagal na, sa support ninyo at palaging pagsubaybay. Hello dun sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe. Tap nyo na rin yung bell icon para updated po kayo tuwing meron tayong bagong readings. Kung gusto nyo naman ng free yes or no reading, abangan nyo lang kung kailan ako magla-live dito sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok. At para naman dun sa mga gusto ng personalized reading, no, private reading, like and follow nyo yung Facebook page ko, PM kayo doon kung gusto nyo mag-book or mag-inquire, no? Yung link at details nakalagay sa description natin. At syempre, huwag nyo kalimutang i-like and share itong ating video guys pagkatapos ninyong panoorin kasi malaking tulong po yun sa pag-grow ng ating channel. Kumbaga parang tulong nyo na lang or support nyo na lang dito sa ating channel, no? So, alamin na natin, Capricorn. Ayan, tumalon ka agad yung cards mo. So, meron ka ditong Queen of Wands, Queen of Pentacles. Wow, dalawang queen yan, ha? Isang, fire sign and isang earth sign. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. So, pwedeng ikaw si Queen of Pentacles kasi Capricorn ka, no? Meron ding dito, male energy na earth sign. Wow, papalibutan ka yata ng court cards. Pero meron kang dalawang major dito. Oh, Wheel of Fortune and Tower. Wow, mukhang may major na big time na pagbabago dito sa sitwasyon mo dito sa love life mo. Oo, mukhang merong magwo-walk out. Mukhang may ending na magaganap at big deal ito kasi the Tower tas may wheel. So itong ending na to kung ano man ito, magbibigay sa iyo ito ng pagbabago and big time itong change na to na paparating sa iyo. Kasi matatransform ka talaga, no? Parang at first guguho muna yung mundo mo, no? As in madudurog ka muna, guguho muna yung mundo mo, pero magkakaroon ka ng major shift. Baka talagang kailangan mangyari itong the Tower moment na to para sa iyo para ma-realign yung buhay mo. Ma-realign itong love life mo, no? Yun yung napipil ko dito. Merong malakas ng energy dito na ng transformation. So mukhang yun nga yung mga binanggit kong signs, yung mga person involved dito ngayon sa love life mo, yung fire sign, no? Pwedeng may kapareho ka na earth sign dito. Meron ditong aalis na kasi hindi na siya masaya. Maaring hindi na kayo nagko-connect na ng maganda nitong person na to. Maaring disconnected na kayo sa isa't isa kahit nagsasama kayo or itong kahit na nasa relationship pa kayo is parang disconnected naman kayo sa isa't isa nitong person na to. So yung isa dito mag-move away na, pwedeng mag-move out kung nagsasama kayo, no? Pwedeng literal na mag-walk out or mag-move out na to or talikuran niya na tong connection ninyo or talikuran mo na tong connection na to. So guys, bahala kung bago kayo dito, bahala na po kayong palit-palit ng sitwasyon, depende po kung ano yung a-apply sa inyo or tumutugma sa inyo dito sa mga lumalabas sa cards, no? Kasi po ito ay collective reading lamang. Maaari kayo mag-part ng ways na nitong
person mo. Kasi nga, pwedeng hindi ka na or siya emotionally fulfilled dito sa samahan ninyo. It seems na parang may hinahanap itong person na to na iba na wala dito sa ino-offer mo o basta yung isa dito sa inyo, hindi na siya masaya dito kahit na may ino-offer sa kanya. Kung ano man meron dito sa relationship ninyo is hindi na siya masaya at parang gusto niyang hanapin yun sa iba or gusto niyang i-explore yun sa iba. Yun yung nafe-feel niya. Parang di ko alam kung bored na siya, umay na siya dito, or parang hindi lang niya makuha yung satisfaction na hinahanap niya dito sa connection ninyong dalawa. No, despite na yung isa sa inyo dito, ayan, offer kayo ng offer dito sa person na to, pero parang parang hindi na rin niya na na pinapansin yung ino-offer nitong kung sino man to nag-o-offer sa inyong dalawa, no. Parang hindi na talaga siya happy or hindi niya na pinapansin kasi nga nasa iba na yung isip niya. So, hindi ko alam kung ano yun. Kung ano ba yung reason. Bakit ganyan siya sa'yo. Kung sarili lang ba talaga niya problema niya or meron na bang ibang person kaya ganun. So, hindi ko alam. So, iba sa inyo dito, kailangan nyo mamili. Darating kasi sa isang sitwasyon na magde-decide kayo. Mamimili kayo. Kumbaga, the only way is mamili para makapag-move forward kayo or para magkaroon ng change dito sa sitwasyon ninyo. Wala kayong choice kundi mag-decide, mamili. So, dalawa yung dito. O, yung iba dito, ilalaban nyo pa talaga tong relationship ninyo. Yung isa dito, magwo-walk away. Yung isa dito, parang itatry pang ayusin. Mag-i-stay pa rin, itatry ayusin, no? Ipaglalaban itong relationship ninyo. Pero yung isa is talagang ayaw niya na or hindi ko alam kung gaya nga sabi ko, hindi ko alam kung hinahanap pa lang niya or baka nahanap niya na yung fulfillment niya sa iba. So, i-chika nyo na lang sa akin sa comments, no? So, meron ditong parang very nurturing and motherly energy kasi ito, no? Pwedeng yung iba sa inyo dito, baka yung asawa nyo stay at home, housewife, no? And takes good care of your children, takes good care of you. Tapos, napaka-practical din niya sa buhay, madiskarte, magaling sa negosyo, magaling rumakit para, basta madiskarte itong person na to sa kabuhayan. At saka very supportive siya sa mga mahal niya sa buhay. Binibigay niya yung needs niyong lahat, no? Pwedeng energy mo yan. Pwedeng energy ni person mo, no? Kung sino man sa inyo yung may ganyang qualities or energies. Grabe, yung isa dito, siguro siya. Tawag dito? May pagka-conceited. Yung parang tingin niya sa kanya, GGSS. Gandang-ganda sa sarili or poging-pogi sa sarili. Ayan. Ewan ko yung pumasok sa isip ko, guys. Pasensya na. Pero yun yung napipil kong energy dito na parang ini-enjoy niya talaga na yung attention yun. Itong person na to, ini-enjoy niya yung attention na nakukuha niya sa talagang literal na parang siya, papansin. Parang ganun. And ini-enjoy niya talaga na parang iniisip niya na very attractive siya. Yun nga, sabi ko sa inyo, na GGSS siya or poging-pogi siya sa sarili niya. No?
So, iba naman sa inyo dito, going steady yung relationship niyo, stable naman. So, parang ang very blessed kayo. Feel niyo na very blessed kayo dyan sa asawa ninyo or sa jowa ninyo. So, parang ang focus nyo na lang is paano palaguin naman yung kabuhayan ninyo, paano maging stable yung kabuhayan ninyo, at kumbaga parang ang sisipagan ninyo is yung para sa future nyo na lang at saka sa future nyong dalawa and future ng mga anak ninyo as a family. No? Tignan naman natin kung ano pa yung mga hidden truth. I can't stop thinking about you. You came closer than anyone. I replay our conversations over and over. I wish I could share my good news with you. Wow. So baka itong person na to, gusto ka niya pero hindi mo alam or kasi hindi niya rin pa siguro inaamin sa'yo or hindi niya sinasabi. Baka naman ito ay parang akala mo barka-barkada pero deep inside is meron pala siyang feelings para sa'yo. No? And siguro baka nagsimula kayong dalawa as friends and then hindi nyo napansin na nagde-develop na yung connection ninyong dalawa. Lalo na this person, siguro. Siya yung unang na-fall sa'yo. Kaya nga yan, I can't stop thinking about you. Palagi ka niya iniisip. And sinasabi niya dyan na you came closer than anyone. So maganda yung naging friendship ninyo, yung bonding ninyo. Parang very close talaga kayo sa isa't isa. And siguro, now niya lang nare-realize na talaga more than friends na pala yung nararamdaman niya para sa'yo. Kumbaga nag-develop yung feelings niya para sa'yo. Ayan, inuulit-ulit niya yung mga conversations ninyo. And how he or she wishes na sana nasasabi niya ito sa'yo. Pwedeng iba dito, baka itong person na to ex ninyo or apart kayo. Pwedeng naghiwalay na kayo, although naghiwalay kayo pero meron kayong mga magagandang memories sa isa't isa. And kasi parang sinasabi niya, I wish I could share my good news with you So, baka may naging successful siya, may magandang pangyayari sa buhay niya na parang nung kayong dalawa, syempre nakasanayan ninyo na i-share sa isa't isa yung mga bagay-bagay sa sarili ninyo, kung ano man yung mga na-achieve nyo, yung mga nangyari sa inyo. Kaya lang ngayon, hindi na pwede kasi nga hindi na kayo, no? So, parang hindi na kahit na gusto niya pa sana sigurong makiconnect sa'yo, makipag-usap hindi na rin pwede. Okay? Para sa closing message mo, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway of the soul. So, ano ba talaga yung laman ng puso mo? No? Yung magpapasaya sa puso mo, yun yung gawin mo. Yun yung sundin mo. Okay? Kumbaga, kung ano yung dinidikta ng puso mo, yun yung pakinggan mo, yun yung gawin mo. Okay, so yun yung mga nakuha ko messages para sa'yo. Don't forget to like and share this video, guys, para lumaki itong ating community and makatulong dito sa ating channel. Don't forget to subscribe. I wish you all the best. Take care and kita-kits po sa ating next reading.